Ang ating pong series ay Christmas. Alam ko po na ang bawat isa ay punong-puno na ng kagalakan at pag-asa. At marami pong tao ngayon ang nagse-celebrate sa Pasko, itong Christmas. September pa nga lang, naglalagay na ng mga decoration about tungkol po sa Pasko, di ba? Naggagastos talaga para sa decoration. Para daw maramdaman ang tunay na Pasko. Maramdaman nila yung presence ng Pasko, ng Christmas. Kaya po may mga Christmas tree, no? May mga parol, gano'n po. Ang iba naman po ay, yun po yung panahon ng kanilang pagsasama-sama, pamilya, sa hapagkainan. Kaya po mayroong Noche Buena, diba? Praise the Lord. At ngayon po ay aalamin po natin kung ano po talaga ang meaning ng Pasko. Ang ating pong title ay ang kasiguruhang pag-asa. Karamihan po sa atin, ang ating hope, ang ating pag-asa ay andun po sa ating insurance na binabayaran. Meron naman din pong tao, ang kanilang pag-asa ay nakatuon doon sa politika, politics, sa presidente, sa namumuno, sa darating na eleksyon, na mababago ang magiging sitwasyon ng Pilipinas dahil sa presidenteng tatayo. O sa Amerika dahil sa presidenteng tatayo, mamumuno. Sa mga namumuno po. Pero ngayon pong araw na to, nais ko pong ibigay sa inyo yung tunay o kayang magbigay ng tunay na pag-asa sa bawat isa sa atin, sa buong mundo. Sabi po sa ating teksto, sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11, jajump po tayo sa 20. Ang sabi po dito sa Lucas, babasahin ko lamang po, sabi niya, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita. Ng malaking kagalakan para sa buong bansa. Sapagkat, bakit daw po magkakaroon ng malaking kagalakan? Sapagkat, ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. Sabi po sa 20, pagkatapos ay bumalik ang mga apostol na nilulhati at pinuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Ito nga po ay isang binigay kasiguruhan na binigay na pag-asa na ang nagsalita po dito, ang nagpahayag po sa kanila ay ang anghel. Na mismo po ang mga anghel, kung ating pong babasahin itong buong context, ay nagdiwang, nagpuri dahil dumating ang tagapagligtas. Amen. Sinabi po niya ito sa shepherd. Amen. Ang tatlo lang po ang gusto kong ipunto dito. What is Christmas? What is the significance of Christmas? And what is our response? May kanya-kanya po tayong kahulugan ng Pasko. Sabi ko nga po kanina, iba-iba po ang kahulugan ng ating Pasko. Pero sa biblical po, nating mababasa ano po pa talaga ang tunay na Pasko. Dito po ang Pasko, sabi niya dito, sa ating binasa. Ano po? Isisilang ngayon ang tagapagligtas. That is the true meaning of Christmas.
Kaya po wag po tayong malungkot kung wala po tayong mga natanggap ngayon na bonus, wala po tayong natanggap na kahit na anong bagay mula sa ating minamahal, no? Lagi po tayong magkaroon ng great joy, kagalakan. Amen? Sabi po ng anghel, matuwa kayo, magalak kayo, sapagkat dumating na, isinilang na ang tagapagligtas. That is the meaning of truth at meaning ng Christmas sa biblical. Yun po ang totoong kahulugan ng Pasko. Kaya po nagkaroon po tayo ng pag-asa. Amen? Karoon po tayo ng pag-asa. Tagapagligtas. Dahil alam po ng Diyos na sa Genesis pa lamang ang tao ay babagsak sa kasalanan. Magkukumit ng sin. At ang sin na yon ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng problema ang buong mundo. Kaya po ang mundo ay napakadilim. Pati pagkain mo, pinoproblema mo. Nagkaroon ng sakit. Kaya kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng gamot. Nagkaroon ng mga problema. Nagkaroon po ng mga pangangailangan. Nung wala pong kasalanan, nung hindi pa po bumabagsak sila Eva at Adan sa kasalanan, napakaganda po ng plano ng Diyos. Walang sakit. Walang problema. Na-provide na po lahat ang kanilang pangangailangan. Basta kasama lamang nila ang Diyos lagi na naglalakad. May fellowship sila lagi sa Panginoon. Pero nung nag-commit sila ng sin, bumagsak sa kasalanan, ano po ang nangyari? Nahiwalay sila sa Diyos. Nagtago sila sa Diyos. Nasaan kayo? Nagtatago na. Nagra-run away sa Diyos. Na wala naman po silang magagawa kung walang Diyos sa kanilang buhay. Pero nagtago sila. Pero alam nyo ba, hinahanap pa rin sila ng Panginoon. Ganon din po tayo. Hinahanap tayo ng Diyos upang makapellowship niya uli. Magbalik loob. Upang tayo ay magkaroon uli ng relasyon sa Panginoon. Kahit na tayo ay nagkakasala. God is willing to accept us. Alam niyo po yung prodigal son? Diba? Yung po kinuwento ng Panginoon. Natotoo pong tinuturo niya po yon para maunawaan po natin sa spiritual, kahit na anong pong nagawa natin kasalanan, ang Diyos ay laging naghihintay sa atin. Wala na pong tutulong sa atin. Wala na pong ibang tutulong sa atin, kundi ang ating Panginoon. Amen? Yun po ang meaning ng Pasko. Kung ating pong maintindihan. Kaya dapat po tayong magalak. Mayroong isinilang na tagapagligtas. Tatlo po ang title dito na sinabi. Isinilang ang tagapagligtas, ang Kristo, at Panginoon. Amen. Sa ating kasalanan. Kaya nga po si John the Baptist, no, bago po mag-ministry ang ating Panginoon, bago siya bautismuhan sa water, ano po ang sabi niya? Repent and be baptized. Kailangan pong magsisi ang tao. Kilalanin ng tao na tayo ay nagkasala. Tayo ay makasalanan na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kailangan po nating mag-repent. Magsisi na kayo. Yun po ang sinisigaw ni John the Baptist, diba? Sa pagdating, darating na ang kaharian ng Diyos. Yun po ang nanap ng Diyos. Ang tao ay magsisi sa kasalanan. Kilalanin na mayroong tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Na ang mundo po, lalo na ngayon, ano pong nangyayari? Climate change. Ang daming bagyo. Palala ng palala ang mundo. Wala po tayong ibang matatakbuhan, kundi ang Panginoon. At alam na po ng Diyos kasi na mangyayari ito. Because God is knowing, omniscient. He is the Alpha and Omega.
Bago pa mangyari ito, gumawa na siya ng solusyon ang ating Ama. God the Father, ibinigay niya na po ang solusyon. Walang iba kundi si Jesus, ang Panginoong Jesus, na kinakailangan pong tumubos the payment of sin, sabi po. Diba? Sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Glory be to God! Amen? Napakagandang balita na meron na po palang kabayaran sa ating kasalanan. Ang Panginoong Yesus na nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos upang mamatay, bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Dahil sabi Messiah o Kristo, as Mr. Anointed One, siya lamang po ang napinili. Wala na pong iba. Hindi po galing sa Amerika, hindi po galing sa lahi ng Pilipino, hindi po lahi ng Chinese o anumang lahi. Kaya po napakahalaga ng genealogy, lineage, family line. Kasi po nilagay dito dahil sa hula po ng Biblia, ilang 1,000 mahigit po na hinula ang pagdating ng Panginoon dito sa lupa, na isisilang siya. Ilang libo po yun na hinula pinrapisi sa Old Testament. At magkakaroon po ng katunayan. At katunayan po na manggagaling ito sa lahi ng mga Hudyo. The Jews, the lineage ng Hudyo. Kaya po hindi sa kanino man. Marami pong nagkiklaim. Marami pong nag-aangkin na ando na sila ang kaligtasan. Pero wag po tayong malinlang, wag po tayong ma-deceive. Dahil isa lamang po ang nilagay na tagapagligtas, ang ating Panginoon. Isa lang po ang Messiah, the chosen one, the anointed one. Isa lamang po, hindi po si Gubuloy. Amen? The anointed one is Jesus. Isisilang siya sa Micah 5:2, isisilang siya sa Bethlehem. Amen? Sa town ng Bethlehem. At sa lahi siya ni David, sa lahi siya ni Abraham manggagaling. Hindi po sa kanino mang lahi. Lahi po ng mga Hudyo. Kaya po yan ang ating susundan. Kaya po makita po natin na hindi po tayo dapat malinlang ng kahit na sino man na ito ang tagapagligtas. Dapat dito tayo pumasok, na dapat siya yung ating susundin dahil siya ang Savior. No. Only one. Sabi niya sa John 14:6, siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan. Ang tanging daan patungo sa Ama. Siya lang ang pinili. Dahil siya lang ang walang kasalanan na naging tao, nagkatawang tao. Amen? Doon po siya sa Bethlehem, sa sabsaban na ipanganak sa mga kural ng mga hayop. Na ipanganak. Dahil po walang tumanggap sa ating Panginoon nung siya po ay nung sila Maria po ay kumakatok sa mga pintuan, sa mga tahanan ng mga tao, wala pong nagbukas ng kanilang tahanan. Wala pong room ang Panginoon sa kanilang mga puso. Marami pong mga tao ngayon, walang room ang Panginoon ang tagapagligtas sa kanilang puso. Tayo po ba may room pa ang ating Panginoon? Mayroon pa po ba si Jesus? Mayroon pa po ba yung isinilang na Savior na lugar sa ating mga puso? Sana po hindi tayo katulad ng iba na nangyari po doon nung isisilang ang tagapagligtas. Sabi ng mga tao, wala kaming room. Walang lugar para tuluyan our heart
Dito po dapat naisilang ang Panginoon sa atin, sa ating mga puso, sa mga tao. Amen? Purihin po ang Diyos. The Messiah, the Anointed One. Kaya po napakahalaga, mabasa po natin sa Matthew chapter 1, yung lineage, diba? Yung anak ni Kan, anak ni ganito. Diyan po natin mababasa sa Mateo kung saan po nanggaling. Kaya po ang Panginoon ay sa lahi ng mga Hudyo. Kaya mapalad po tayo, nabiyayaan tayo, tagapagligtas. Amen? Praise God. Na pangatlo po, He is God, Lord, the Lord and Lord, and the Kings of Kings, ang ating Panginoon. Siya lamang po ang ating Panginoon. Wala nang iba. Praise God. Pag sinabing Panginoon, higit siya sa tao. Higit siya sa kanino man. Higit siya sa mga politikong tao. Sa mga nakaluklok ngayon. Dahil siya ay Diyos ng mga Diyos. At Hari ng mga Hari. Ang Creator. Ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang makapangyarihang Diyos. Amen? Praise God. Siya ay Diyos. Walang hindi niya kaya. Yun po ang kanyang title. Bakit pa po tayo hihiwalay sa Panginoon? Bakit pa po hindi natin siya kilalanin at tanggapin? Ito po ay isang regalo na bigay ng Diyos sa atin. Isang bigay, gift, libre, na kailangan lamang nating tanggapin upang mapasa atin. Kung sino pa pong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, ito na yung panahon na tanggapin natin ang tagapagligtas para makita natin ang totoong kahulugan ng Pasko. Amen. Praise God. That is the meaning of Christmas. Pangalawa, the significance of Christmas. Hindi mo maunawaan ang kahalagahan ng Pasko kung hindi mo alam ang totoong meaning ng Pasko, ng Christmas. Ang kahalagahan po ng Pasko, ng Christmas sa ating mga buhay. The significance of Christmas is God loves us. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ano man ang kadumihan ng nagawa natin, mahal tayo ng Diyos. Naghihintay po siya na magrepent tayo, magsisi tayo. Talikuran. Ibig sabihin po na magsisi. Talikuran ang lahat ng kasalanan natin sa Panginoon. Huwag nang gawin. Nagkasala ka na, huwag mo nang gawin. Yun po ibig sabihin ng pagsisisi. Repent. Huwag nang gawin, talikuran na yung mga maling gawain. Amen? Kaya po ang Christmas is a good news. Nagbigay sa atin ng kagalakan. Dahil nagkaroon tayo ng pag-asa. The good news is the gospel, the life of Christ, the teaching of the way of Christ is involved. The gospel is involved of salvation, sanctification, and glorification. Salvation. Iligtas po tayo ng ating Panginoon. Binayaran niya ang ating kasalanan. Sanctification, binago po tayo ng ating Panginoon. Nang dati, ang nais natin ay ang makamundong bagay, makalaman na gawain. Ngayon po, dahil sa Espiritong pumasok sa atin, kung tinanggap natin, binabago po tayo araw-araw. Gaya po ni Paul. Sabi niya po niya sa Romans chapter 7, verse 24-25. Kahabag-habag na tao ako, sabi niya. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Amen? Kahabag-habag daw po siya. Pero naunawaan niya ang talagang kahulugan ng Pasko. Sabi niya sa 25, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Espiritu, ngunit sa pamamagitan sa kautusan ng Panginoon at ng Espiritu. Ngunit sa pamamagitan ng laman ay kautusan ng kasalanan. Kaya dalawa ang namamahay po sa atin. Kaya nga sabi niya, ang lumang pagkatao at bagong pagkatao. Andito pa lamang po tayo sa lupa. Kaya po, pangatlo, glorification. Glorified body. Yun po ang involved sa gospel. The glorified body. Amen? Hindi lang po yan na-save ang ating soul. Salvation. Soul pa lang po yung ating na-save. Pero yung katawan po natin ay hindi pa. Dahil iisa pa lang po ang na-resurrect ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sinabing the first fruit. Siyang unang bunga ng pagkabuhay na maguli. At magiging katulad tayo, sabi tagapagmana. Mamanahin natin ang katawang hindi nasisira. Ang katawang hindi na mabubulok. Ang katawan na hindi na magkakasakit. Yan ay binigay ng ating Panginoon. Nung siya ay nabuhay na maguli after 3 days. After 3 days, sabi doon, siya ay bumangon, nabuhay na maguli upang ang ating pag-asa ay magkaroon ng katibayan. Amen. Napakagandang balita, di ba? Ito po'y napakagandang balita. Higit pa sa natanggap mo kung anumang bagay dito sa lupa na temporary, pero yung binigay ng Diyos ay eternal. Napakagandang balita, kaya dapat po tayong matuwa, magalak. Ano man po ang ating kalagayan, matuwa po tayo dahil merong pag-asa, merong pong binigay na pag-asa sa atin, merong tagapagligtas, merong pong nagbigay sa atin ng totoong pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Kaya po si Paul sabi niya dito, merong salamat sa Panginoon. Kay Jesucristo na Panginoon natin, kaya po siya naglilingkod sa Panginoon. Isang matalinong tao, kilalang tao, may mga tao, isang lawyer, alam lahat ng batas. Pero pinili niya na maglingkod sa Panginoon. Kahit na po siya ay inalimura sa pagsishare ng Word of God, pinatay. Pero pinili niya yun dahil sa kanyang inaasahan na pangako ng Panginoon. Dahil may pangako ang Diyos, babalik ako. Babalik siya as a king, as a judge. Judge niya, huhukuman niya yung mga tao sa ginawa natin dito sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Bilang isang hari, maghahari siya sa buong mundo. Hindi na po siya as a servant na maglilingkod sa atin. Hindi na po siya yung ipapako sa krus. Tapos na, niligtas na po niya tayo. Ang kinakailangan lamang natin ay tanggapin ang ating Panginoon. Kilalanin siya, paniwalaan natin, magkaroon tayo ng pananampalataya na mayroong tagapagligtas. Kilalanin natin na ang Panginoon ang kailangan natin sa buhay natin. Amen? Praise God. Glorification. Glorified body. Yun po ang ating ngayong inaasahan. The last na pangako niya. Sabi niya sa 1 Thessalonians, di ba? Babaguhin ang ating mga katawan. At mismo din po si David. Ano? Si David po, ang sabi niya dito, sabi po ni David dito sa Acts chapter 2, verse 25 to 28. Babasahin ko lamang po. Para po malinaw. Sabi po niya dito, sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya ay nasa aking
Siya nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso, natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay nananatiling may pag-asa, sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipahintulot man ng iyong banal ay makikita ng kabulukan. Amen. Mismo pong si David, alam na niya, umaasa na siya sa blessed hope, the second coming of Christ, na ang katawan niya ay babaguhin, mabubuhay, at babaguhin na katawang hindi na masisira. Katawang makalangit. Amen? Ito pong mga wrinkles na yan, magiging bata po. Walang matanda sa langit. Lahat po maganda. Young. Amen? Kaya kung ikaw, sabihin mo sa katabi mo, young tayo sa langit. Amen? Diba yung blessed hope? Dapat tayong matuwa. Magbigay sa atin ng kagalakan, tremendous joy, dahil po sa pag-asang ito na ibinigay ng ating Panginoon. And pangatlo, worship. What is our response? Sambahin natin siya ng buong katotohanan, katapatan. Amen. Ilang pong karakter dito ang pinakita. Nung nalaman nilang may tagapagligtas na darating, may magiging hari ng Hudyo, si Herod na hari, inignore po niya dahil ayaw niyang makuha ang pagiging hari niya sa Israel. Ang pinlano po niya patayin. Patayin ang mga isisilang na lalaki dahil ayaw niyang makuha ang kanyang pagiging hari. Ayaw niyang mapalitan. Di niya naintindihan. You know? Yung mga yung mga priest, alam nila na may darating dahil sila mismo ay nagbasa, nag-aral ng salita ng Diyos sa mga batas. Ano po ang ginawa nila? Wala. Self-righteous. Alam nila, tama sila dahil alam nila lahat ng batas. Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew 17:9, diba? Ipokrito daw po yung mga malalayo ang puso sa Kanya. Head knowledge. Kahit na sino pong nagpipreach na matalino, alam lahat ang Biblia, marunong, maraming humahanga, ano? Ang galing sa Biblia, sa talakayan, ang galing, ang memorize niya, hindi naman po masama na mag-memorize tayo, marami tayong alam sa Biblia. Hindi ko po minamasama ito, wag niyo pong ma-misinterpret. Ang ibig ko sabihin po dito, ayaw ng Diyos na head knowledge lamang po tayo. Ayaw po ng Diyos na maging head knowledge. Ang gusto po ng Panginoon ay ang pusong sumasamba. Gaya po ng mga priest. Sila pa po ang nagpapako, di ba? Alam nilang batas, alam nila lahat ng salita ng Diyos, ang kautusan ni Moses, ang mga law. Head knowledge lang. Ayaw po ng Diyos yung ganon. Ang gusto ng Diyos ay ang may pagpapakumbaba, pagkilala sa ating Panginoon. Na siya ang ating kailangan sa buhay natin. Wala nang iba. Ang biyaya niya po ay sapat. Ano man ang kailangan po natin, nasa Kanya. Kaya nga po tagapagligtas, Messiah, and Lord. Amen. Ano po ang kailangan natin ngayon? Nasa Panginoon po lahat. Manalig lang po tayo at sumunod. Napakahalaga po ng pagsunod natin sa Panginoon. Pagsunod na mayroon pong pagmamahal. Yung pong hinahanap ng Diyos. Amen? Yung pangalawa po, ay pang-tatlo, yung magay, yung mga wise men. No, yung mga nag-aral ng mga astronaut, yung mga nasa kalawakan. Naniwala po sila. Hinanap po nila at sinundan ang tala. Nung nakita po nila, nagbigay po sila ng mga regalo. Kaya worship is involved giving.
lagi pong pagbibigay. Kaakibat po nito ay ang pagbibigay. Kaya po pag-offering natin, pagbibigay natin ng panahon ng mga bagay na nasa atin, isa po yung akibat kasama sa pagsamba. Amen. Kasi pinagkakatiwala mo, ibinibigay mo sa Diyos na mahalaga, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Dahil pinagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Dahil alam natin na karapat dapat siyang sambahin at paglingkuran. Amen. Bigyan ng nararapat para sa Kanya. Yung the best. Kung magbigay nga tayo sa kaibigan nating favorite natin, the best eh. How much more po sa Diyos na nagbigay ng Kanyang buhay. How much more po yung Diyos na nagbigay po ng nagligtas sa atin, nagbigay ng pag-ibig sa atin sa Romans chapter 6:32. Kung ang buhay niya ibinigay niya, ano pa yung mga bagay na hindi niya kaya? Ano pa yung bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin kung ang buhay ng Diyos ay binigay niya sa atin? Amen? How much more pa yung nagmahal sa atin ng lubos? Diba? Yung nagmahal po sa atin ng lubos, sabi sa Romans chapter 8, verse 31 to sa 32. Sa 32. Basahin po natin. 8:32, sabi niya, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak para sa atin, para ikatutubos ng ating kasalanan. Ano pa yung bagay na kailangan mo? Ano pa yung bagay na kailangan mo na hindi kayang ibigay ng Diyos kung hindi po natin ikakapahamak? Amen? Alam po niya kasi kung ipakapapahamak natin o hindi. Ano pa yung bagay? Wala po, di ba? Ganun po tayo. Ganun po niya tayo kamahal. That is, yun po yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya karapat dapat po natin siyang sambahin. Amen? Siya lamang po ang karapat dapat nating paglingkuran. Kasi eternity po ito. Kanyang inaalok sa atin. Temporary. Temporal. Ito po ay walang hanggan. Pangwalang hanggan. Kaya po tayo ay magalang. Kaya po tayo ay matuwa. Dahil ang buhay po ng tao hanggang 70, 100 lamang dito sa mundo. At napakagulo pa, ang dami mong problema, ang dami mong sakit. Pero sa inaalok na lugar ng ating Panginoon, ay napakagandang lugar. Kaya doon ko po gusto. Sabi niya sa Romans 8:18, nagtitiis man po tayo dito, nagpipigil na wag gawin ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Pero sa inaharap, mayroon pong pag-asa tayong inaasahan. Amen. Ang makasama ng Panginoon sa hinanda niya sa atin. Amen? Praise God! Yung magay nagbigay ng gift. Yung shepherd. Ano pong ginawa? Sabi po sa 20, nilululhati nila at pinuri ang Diyos. Iniwan nila yung mga alaga nila. Pinrioritize nila na paglingkuran ang tagapagligtas. Iniwan nila yung kanilang mga alaga. Puso. Ang pagsamba ay pagbabago ng ating puso. Hindi na natin tinitignan. Hindi na po tayo selfish, kundi ang ating inuunan na po
ay ang ating Panginoon na tagapagligtas, ang ating Diyos. Yun po ang hinahanap niya, di ba? The great commandment ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Amen? Ng buong buo. Sabi po dito, buong buo. Wala kang ititira para sa sarili mo. Ang gusto po ng Diyos, buong buo nating mahalin ng Diyos. At ang kapalit po noon, hindi po tayo magsisisi. Dahil Diyos siya ng mga Diyos at hari ng mga hari. Dahil siyang tagapagligtas natin. May kasiguruhan po tayo sa Kanya. Pag-ibig. Amen? Kung ako po may mga anak, hindi ko po kayang ibigay. Pero ang Panginoon, ibinigay niya para sa atin. Ang Ama, binigay niya kaisa-isa niyang anak. At ang Panginoong Yesus, ibinigay niya. Amen? Ang kanyang buhay para sa atin. Ganyan niya po tayo kamahal. Kung maunawaan lamang po natin, ganun po tayo kamahal ng Diyos, ganun po tayo kahalaga. The big problem po ng tao, na dapat solusyonan. Kung ang mga financial lang po natin ang mga problema natin, kung ang mga pangangailangan lamang po natin ang problema natin, ang mga anak natin, ang lahat ng ito, yun lang po pinoproblema natin. Alam mo, ang solusyon na nagbigay po ng tagapagligtas sa lahat ng iyan, ang Panginoong Yesus. Kaya po niyang solusyonan ang lahat ng iyan. Kaya po tayo may panalangin. Kaya pong ibigay ng Diyos lahat. Amen? Hallelujah! Magtiwala lang mo tayo. Tanggapin lamang po natin siya. Kilalanin na siya ang kailangan natin. Praise God. Ang kasalanan, yun po ang ating malaking problema na kailangan solusyonan. Salamat sa Panginoon na solusyonan. May nagbayad ng ating kasalanan. Ang kinakailangan lamang po natin ay tanggapin ang nagbigay ng kabayaran na yon. Sa Romans 8:1, ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Jesucristo ang nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kamatayan. Purihin ng Panginoon. Praise God, yun po ang totoong Christmas. Ang pagsamba po na gusto ng Diyos ay ang nabagong puso na siya po ang sentro, na siya po ang pinaprioritize sa ating pagkanta, sa lahat ng ating ginagawa, ay ginagawa natin para sa Panginoon, hindi sa kanino man. Amen? Ngayon pong Pasko ay nanatili po ang kagalakan na to at pag-asa sa bawat isa sa atin. Ano man po yung ating daladala, dalahin ngayon dito sa mundo. Dahil sa kasalanan, dumating po lahat ng mga problemang to. Sa pagdating ng Panginoon, yun po yung climate change, nakikita po natin nangyayari sa mundo. Parang ang hirap, wala nang pag-asa. Diba? Pero, may ibinigay na tagapagligtas sa lahat, ang Panginoong Jesus. Nasa Kanya po lahat ng ating kailangan. Hindi po natin matatawaran ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa atin. Just magtiwala po tayo. Lumapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong magmalaki. Kahit wala po tayong magagawa. Sino pong tutulong sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Buksan natin ito. Muli. Buksan natin muli ang ating puso. Hayaan nating muling isilang ang tagapagligtas sa ating mga puso. Amen. Salamat po and God bless us. Merry Christmas.